Tara, simulan na natin itong pagtatalakay. Ako ang inyong host at sobrang excited akong himayin kasama ninyo ang material na ito na may pamagat na Ang Nakatagong Bayani, Pambihirang Pananampalataya sa Mga Karaniwang Sandali. Alam nyo, ipinapakita rito ang isang malaking paradox o kabalintunaan tungkol sa kung paano ka talaga nababago ang takbo ng kasaysayan. Kasi 'di ba, sanay na sanay tayo sa ideya na kapag may pagbabago, dapat maingay, sikat o alam ng buong mundo. Pero paano kung ang pinakamalaking impact sa mundo ay nanggagaling pala sa mga sandaling hindi man lang napapansin ng karamihan? Okay, let's dive into this. Paano kung ang mga taong may pinakamalaking ambag sa kasaysayan ay hindi kailanman nag-viral, hindi nahalal sa pwesto o baka nga hindi man lang natin alam ang mga pangalan nila? Hinahamon talaga ng source na ito yung culture natin ngayon eh. Feeling kasi natin, para magkaroon ng halaga yung ginagawa natin, kailangan maingay, kailangan trending, o kaya maraming likes. Pero ayon sa teksto, ang mga pinakamalalim na pagbabago sa mundo, madalas nangyayari yan malayo sa mga kamera. Dadaling tayo nito sa unang bahagi ng ating pagsusuri, ang ilusyon ng katanyagan at yung bitag ng pagtutumbas ng lawak sa halaga. Sa panahon natin ngayon, masyado tayong obsessed sa mga nakikitang tagumpay at mabilisang resulta. Tama, gusto natin instant trend. Pero makikita natin dito na ang mindset na ito ay may malaking sablay. Paghamingin natin itong dalawang grupo. Sa isang banda, nandyan ang mga nakikitang arkitekto. Ito yung mga CEO, influencers at mga leader ng mundo. Sila yung laging nakakakuha ng standing ovation. Pero sa kabilang banda, nandyan yung tinatawag ng source natin na mga hindi nakikitang tagapagpakilos. Sila yung mga nurse na pa-out na sa night shift, yung guro na nag-check ng test papers kahit tulog na ang lahat, o kaya yung tatay na nag-aalay ng tahimik na tanalangin bago pumasok sa trabaho. Iginigiit ng teksto na ang tunay na nagtutulak ng kasaysayan ay itong mga ordinaryong tao na madalas nating baliwalain. Yung mga desisyon nilang piliin ang integridad kaysa sa ginhawa, bihirang palakpakan yan pero literal na lumilikha ito ng malaking epekto. Kaya papasok dito yung isang napakagandang konsepto. Ang epekto ay bihirang mabilisan, naiipon ito. Madalas kasi, naghihintay tayo ng isang big break para makagawa ng makabuluhang bagay. Actually, hindi ganun. Ang impluwensya ng isang tao ay parang pundasyon ng isang malaking building. Kapag buo na yung building, hindi mo na nakikita yung pundasyon. Pero kung wala yun, guguho ang lahat, di ba? Yung mga maliliit at tuloy-tuloy na desisyon mo araw-araw, yun mismo yung hindi nakikitang pundasyon mo. Lumipat tayo ngayon sa ikalawang bahagi, ang biblikal na balangkas. Dito ipinapakita kung paano itinataas ng pananampalatayang Katoliko ang mga karaniwang bagay. Ipinapaliwanag ng source natin na ang pananampalatayang Katoliko ay may ibang-ibang lens kung paano tinitingnan ang kapangyarihan. Isang pananaw na literal na binabaliktad yung standard ng mundo. Ang paradox na ito ay perpektong nakasulat sa quote na ito mula kay San Pablo sa 1 Corinto 1:27. Pinili ng Diyos ang mga mahina sa sanlibutan upang hiyain ang malalakas. Ayon sa material, ito talaga ang core thesis ng Ebanghelyo pagdating sa nakatagong kadakilaan. Ibig sabihin, ang Diyos ay madalas gumagawa ng pinakamalalaking himala gamit ang mga ordinaryong tao na siguro hindi man lang kailangan maisusulat ang pangalan sa mga history books natin. Ngayon, ang talagang nakakawili rito ay nakikita natin ang perpektong halimbawa ng ganitong nakatagong pananampalataya. Ito yung sikat na tugon ng Birheng Maria. Narito ang alipin ng Panginoon. Isipin nyo, si Maria, hindi naman siya reyna na may political power. Simpleng dalaga lang siya sa isang maliit na probinsya. Pero itinuturo sa katisismo na yung tahimik at panloob na pananampalataya niya ang literal na nagkalak sa buhol ng pagsuway ni Eva. Ang kadakilaan niya ay wala sa mga pampublikong tagumpay kundi sa buong pusong pagsuko niya kahit walang nakatingin na karamihan. At brilliantly inilalarawan nito yung mismong buhay ni Jesus. Kung susuriin natin itong timeline niya, 30 taon ng buhay niya ang ginugol niya bilang isang simpleng karpentero sa Nazareth, yung tinatawag nilang mga nakatagong taon. 3 taon lang yung inilaan niya para sa public ministry at paggawa ng himala. Ipinapakita ng tekstong sinusuri natin na ang bulto ng earthly life ni Jesus, tahimik at simple lang talaga. Pero ayon sa doktrina, yung mga taon na yon ng tahimik na pagtatrabaho, meron din yung napakalaking redemptive value. Dadalin tayo nito sa ikatlong bahagi, mga santo ng karaniwang buhay. Ang tahimik na katapatan sa buong kasaysayan. May mga historical figures sa simbahan na talagang nagpapatunay sa napakalaking power ng mga unnoticeable na aksyon. May 2 magandang halimbawa sa source natin. Una, si Santa Teresa ng Lisieux. Alam niyo ba? Hindi man lang siya lumabas ng kumbento niya,
Walang malalaking public projects. Sa halip, ginawa niya yung maliit na daan niya, ang paggawa ng maliliit na bagay ng may malaking pagmamahal. At dahil doon, naging doktor ng simbahan siya. Pangalawa, si San Jose. Wala ni isang salita mula sa kanya ang na-record sa Biblia. As in, wala. Umiikot lang ang buhay niya sa mapagkumbabang pagtatrabaho at pagiging tahimik na tagapagtanggol ng banal na pamilya. Pareho silang nag-iwan ng massive spiritual impact, hindi dahil nagpapansin sila, kundi dahil sa matibay at tahimik nilang pananampalataya. Ika-4 na bahagi, ang mekanismo ng grasya, ang teolohiya ng pang-araw-araw na gawain. So, tatanungin nyo siguro, paano ba talaga nagiging sagrado yung mga nakakaboring na gawain natin araw-araw? Dito papasok yung doktrinang tinatawag na pangkalahatang tawag sa kabanalan. Ibig sabihin, ang pagiging banal ay hindi reserved for VIPs. Hindi lang ito para sa mga parin o madre, calling ito ng bawat binyagan. Ipinapaliwanag ng teksto na ang grasya daw ay dumadagdag sa natural nating buhay. Meaning, yung everyday actions mo, kapag pinalakas ng Eucharistia, nagiging channel ng divine grace. Biglang yung opisina mo, yung bahay, o yung simpleng community mo, nagiging sagrado dahil naroon ka. At marahil, isa sa pinakamabigat na ideya rito ay ang konseptong ito, ang pagtutubos sa pamamagitan ng pagdurusa. Marami kasi sa mga nakatagong bayaning ito, may pasan-pasan silang mga krus na hindi man lang nakikita ng mundo, mga sakit, personal na pagkawala, mga tahimik na pakikibaka. Kapag ang mga bigat na ito ay tahimik na tiniis at inialay kasama ng pagdurusa ni Kristo, nagkakaroon ito ng napakalaking halaga. Talagang hindi nasasayang ang mga luha at pagod mo kahit pakiramdam mo walang ibang nakakaalam. Dito tayo papasok sa ika-5 bahagi, grasya sa pang-araw-araw. Ang pagbabago ng pananaw sa iyong araw-araw na gawain. Ngayon, paano natin ito i-apply? Hinihikaya tayo ng source na isipin kung paano nito babaguhin ang sarili nating routine. So, the crucial point is, ang pagkakaiba ay wala sa mismong gawain, kundi sa iyong diskarte. Kagaya ng mga hakbang na ito. Una, imbes na mainis, ituring ang paghuhugas ng pinggan bilang isang act of discipline and presence. Pangalawa, yung mabilisang pakikipag-usap sa katrabaho, gawin mong makabuluhan at intensyonal. At pangatlo, tratuhin mong trabaho mo hindi lang para sa sweldo, kundi bilang training ground para i-develop ang kahusayan at integridad. It's a complete mindset shift, di ba? Bilang summary, ano ba talaga ang mga katangian ng mga nakatagong bayaning ito? Una, nakatuon sila sa kung ano ang nasa harapan nila. Hindi sila naghihintay ng spotlight at for sure, hindi nila kailangan ng constant validation para magpatuloy. Ang kilos nila steady lang at reliable. At dahil dyan, nakakagawa sila ng ripple effect na umaabot sa labas ng sarili nilang mundo. Alam nyo, hindi man tayo nakakatanggap ng real-time report card kung ano na yung naging epekto natin, pero ang mga tahimik na katangiyang ito, unti-unti ang naiipon hanggang sa maging isang pangmatagalang impluensya. Binubuod ng teksto ang lahat sa linyang ito. Ang kasaysayan ay dinadala pasulong ng mga tapat. Hindi ito basta isinusulat lang ng mga sikat at maingay. Inuusad ito ng mga taong palaging pinipiling gawin ang tama day in and day out kahit walang nakatingin. Ang tunay na sukat pala ng buhay ay hindi kung gaano ito kaingay nakita ng mundo, kundi kung gaano kalalim ang naging pagmamahal nito mula sa mga anino. At iiwan tayo ng pagdatalakay na ito sa isang medyo mapanghamong tanong. Ang nakatagong bayani ay nasa salamin na? Pagharap mo sa salamin, baka hindi mo lang alam, ikaw na pala yung unti-unting bumubuo ng isang mahalagang bahagi ng kasaysayan sa pamamagitan ng araw-araw mong katapatan. Kung ang bagong perspective na ito ay nagbukas ng isip nyo at nakapagbigay inspirasyon, huwag kalimutang mag-subscribe. Marami pa tayong tutuklasin tungkol sa tahimik na kapangyarihan ng pananampalataya sa mga susunod nating pagtatalakay. Maraming salamat sa pagsama sa akin ngayon at hanggang sa muli!